yung pattern na nakita natin nung in-impeach si Chief Justice Corona. Alam mo, akala ng marami panalo si Chief Justice doon. Ma-acquit siya. Kasi ang gaganda ng mga tinitingnan nila yung mga inilalabas na mga issue laban kay Chief Justice, pati yung sinasabi nilang mga kaso. Wala naman lahat eh. Tingnan mo nangyari. Napatunayan na walang kasalanan si Chief Justice Corona kasi nung mabago ang gobyerno, lahat ng benefits, rights ni Chief Justice Corona was restored. Ibinalik. Ibig sabihin, hindi naniniwala ang Supreme Court natin na guilty si Chief Justice Corona doon sa impeachment na nangyari. Ganyan din ang mangyayari kay Vice President. Huwag tayong magtiwala na akala natin ang gaganda ng ating mga arguments. Let us remember, it's a political exercise. No? It's a political effort to eliminate the Vice President from the political race. Inihayag ng dating Defense Chief na si Norberto Gonzales na huwag magpakampante ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa nagpapatuloy na impeachment trial dahil maaari umano itong matulad sa sinapit noon ni dating Chief Justice Renato Corona na na-impeach at napatalsik sa pwesto. Si Almar Forzuelo magbabalita. Marami sa ating mga kababayan ang humanga sa paraan ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa kanilang pagtatanong sa mga testigo ng prosekusyon. 9 na araw nang nagpapatuloy na trial para sa impeachment complaint laban sa ikalawang Pangulo, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa umano ramdam ang sinasabing pasabog mula sa panig ng mga umuusig. Pero para sa dating defense chief na si Norberto Gonzales, hindi dapat magpakakampante ang kampo ni VP Sara. Anya, may pagkakatulad umano ang sitwasyon ngayon sa nangyari noon kay dating Chief Justice Renato Corona na sa kabila ng paniniwalang malakas ang depensa ay na-impeach at napatalsik pa rin sa pwesto. Yung pattern na nakita natin nung in-impeach si Chief Justice Corona. Alam mo, akala ng marami panalo si Chief Justice doon. Ma-acquit siya. Kasi ang gaganda ng mga tinitingnan nila yung mga inilalabas na mga issue laban kay Chief Justice, pati yung sinasabi nilang mga kaso. Wala naman lahat eh. At kung matatandaan, ilang taon matapos ang pagkakatalsik kay dating Chief Justice Renato Corona, ibinasura ng Sandigan Bayan ang civil forfeiture case na nagkakahalaga ng 130.59 million pesos laban sa yumaong punong maestrado at sa kanyang pamilya. Nagpasya ang korte na nabigo ang prosekusyon na patunayang ill-gotten o iligal na nakamit ang mga naturang ari-arian. Pinagtibay rin ng korte ang pagbasura sa kaso matapos makapagharap ang pamilya Corona ng mga ebidensyang nagpapakitang nagmula sa lehitimong pinagkukunan ng kita ang kanilang mga ari-arian. Ayon kay Gonzales, ang ganitong pattern umano ang nakikita niya ngayon sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. At saka tingnan mo nangyari. Napatunayan na walang kasalanan si Chief Justice Corona kasi nung mabago ang gobyerno, lahat ng benefits, rights ni Chief Justice Corona was restored. Ibinalik. Ibig sabihin, hindi naniniwala ang Supreme Court natin na guilty si Chief Justice Corona doon sa impeachment na nangyari. Ganyan din ang mangyayari kay Vice President. Huwag tayong magtiwala na akala natin ang gaganda ng ating mga arguments. Let us remember, it's a political exercise. No? It's a political effort to eliminate the Vice President from the political race. Binigyan din ni Gonzales na sa tindi umano ng korupsyon sa bansa, hindi na siya magtataka kung may mga senador mula sa minority ang tuluyang bumaliktad sa kanilang posisyon. Hindi ako masyadong umaasa dyan. Kung makonvict o hindi makonvict, ang dapat nating tingnan, gagawin lahat ng mga opponent ni Vice President Sara na makonvict siya. At ang conviction, hindi yan dahil sa hustisya. Palakasan niyang impluwensya. Alam natin, may malaking budget na nakaabang na dyan para doon sa pwede pang bumaliktad. Sa huli, sinabi ni Gonzales nang nagpapatuloy na impeachment trial laban sa ikalawang Pangulo ay hindi umano nakatuon sa paghahanap ng hustisya.
kundi bahagi ng matinding tunggalian sa politika. Anya, layunin umano ng kasalukuyang administrasyon na alisin sa political race ang mga personalidad na maaaring maging malakas na kalaban sa halalan. I don't think it's an exercise of finding the truth, especially the kind of impeachment we have already experienced and the kind of impeachment that we are having today. I think, including our institutions, mga importante should realize that this is a political contest, no? Gusto lang tanggalin ang isang malakas na politiko para hindi na makalaban sa eleksyon. Samantala, nagpapatuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado habang hinihintay ang magiging resulta ng mga paglilitis at mga susunod na hakbang ng Senate Impeachment Court. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung Mahal Almar Forzuelo, SMNI News. Sa isang paglilitis sa regular na korte o maging sa Senate Impeachment Court, gaano ba kahalaga na ang isang dokumentong ebidensya ay pirmado at notaryado bago ito magamit bilang batayan upang makonvict ang isang akusado? Alamin natin ang paliwanag ng isang legal expert sa report ni Eric Carrillo. Hindi umano maaaring maging matibay na ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte ang unsigned affidavit ni self-confessed Davao Death Squad leader Arturo Las Cañas. Ito ang iginiit ng legal expert na si Attorney Dina Tolentino Fuentes kasunod ng ika-9 na araw ng impeachment trial. Sa pagdinig, tinalakay ang affidavit ni Arturo Las Cañas na iniuugnay ng NBI sa umano'y kill plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inihain ito sa impeachment court matapos banggitin ni NBI Director Melvin Matibag sa kanyang testimonya. Ngunit lumabas na walang pirma si Las Cañas at wala ring notaryo ang naturang affidavit. Ayon kay Attorney Dina Tolentino Fuentes, walang halaga sa korte ang isang unsigned affidavit kung wala itong sapat na suportang ebidensya. Bawal ho yan sa korte. That cannot be used. And yung sinabi ni Attorney Matibag, ni Director Matibag na they're just using it as reference, you cannot use that as reference unless there is another thing that would support that. And he has not shown any proof at all or any support at all or any evidence at all to support what he is saying. Puro they have investigated, but as to the proof, wala ho akong nakita. Walang sinabi si Matibag. It's all words. Question din ni Senator Judge Pia Cayetano kung bakit iniharap ng prosekusyon ang isang dokumentong hindi notarized at hinimok itong magpresenta ng tamang testigo at wastong dokumentasyon. You cannot unsee what you see. You cannot unhear what you hear. So pinalabas yun. Wala akong problema na palabasin yun, pero do your job and present the proper witness and the proper documentation to do that. Do your job. Dagdag pa ni Attorney Tolentino, questionable rin ang kredibilidad ni Las Cañas dahil ilang beses na umano itong nagbago ng salaysay at hindi rin matukoy ang kanyang kasalukuyang kinaroroonan. In this case, since he has given and then retracted and now nandun na naman siya. And then third, he cannot even be found. Where is this person? Based on what I have seen, there is no evidence linking her to Article 4 of the impeachment proceedings. Hinikayat ni Attorney Tolentino ang publiko na maging mapanuri sa mga ebidensya at sa kredibilidad ng mga testigong inihaharap sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Remember, it's unsigned, it's unnotarized, so it's not an affidavit. It's not even a statement. It is merely a piece of paper, or in the words of the court, a scrap of paper. So I would urge our viewers or those who are watching, please do not just take it hook, line, and sinker. Look beyond. You look at the motives of why it was introduced in evidence. You look at whether or not the person who gave the statements is a credible witness. Ito si Eric Carrillo, ang inyong citizen correspondent nag-uulat, SMNI News.